Nanunsyo nila, bago ang insidente, ang dalawang huling taong nakasal-amuhan ni Isabel ay sina Benjo at Anton. Pagsapit ng gabi, nakita ni Liza, nang nakaraan, si Mateo na nag-iisa. Ikinwento niya, si Benjo ay nasa kustodiya pa rin ng pulis. Nawalan ng pag-asa si Liza, napigilan ko na si Carla, bakit hindi pa rin nagbago ang kinahinatnan? May nagawa ka naman, sabi ni Mateo. Nawala na ang balita tungkol sa kasal na parang katatawanan. Ngunit nangyari pa rin ang trahedya ni Isabel, at nagsimula pa rin ito kay Carla sa ibang paraan. Dahil dito, naging determinado si Liza, kailangan nating magtulungan, Mateo. Kailangan nating baguhin ang kapalaran nila. Sakto namang alam ang sikmura ni Liza dahil sa gutom. Napabuntong hininga si Mateo, napilitang pumunta sa kusina para lutuan siya ng noodles. Habang pinagmamasdan ang likod niya sa kusina, biglang naalala ni Liza ang yakap noong nakaraang araw. Diretsahan siyang nagtanong, "Hoy, nung niyakap mo ako nung isang araw, dahil ba may gusto ka sa akin, no?" Humarap si Mateo, nagkibit balikat, "Wala akong oras para sa pag-ibig. Pero ikaw ang nagsabi na yakapin para ipakita ang sinseridad, kaya ginawa ko lang." Pagpasok sa banyo, pinukpok ni Liza ang sariling ulo, "Asa ka pa?" Pinakalma niya ang sarili saka lumabas, nilinaw kay Mateo, "Para malinaw lang, hindi ka ang tipo kong lalaki, ha?" Subalit, tila walang pakialam si Mateo sa pahayag niya. Kinabukasan, tumawag si Anton para ibalitang pinakawalan na ng pulis si Benjo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pagkatapos, taimtim na hiniling ni Anton kay Mateo na maging abogado ni Benjo kung sakaling iakyat sa korte ang kaso. Sa opisina ng balita ngayon, inatasan si Liza na hawakan ang isang bagong kaso, isang batang babaeng CEO na si Tonho na sinadyang basain ang damit ng isang dating empleyado sa isang event, tapos ay idinmanda ito sa pagnanakaw ng patent rights. Nagkataon naman, ang abogadong kumakatawan sa kumpanya ni Tonho ay si Mateo Cruz, ng 4 na buwan na nakalipas. Humingi ng interview si Liza ngunit prangkang tinanggihan ni Mateo. Sakto namang lumitaw si Carla Santos. Pagkatapos mapigilan sa kasal, mas lalo siyang humanga sa single at malamig na abogadong si Mateo Cruz. Subalit, si Mateo, 4 na buwan na nakalipas, ay halatang walang interes sa kanya. Pagsapit ng oras ng pagsasanib sa gabi, naabutan ni Liza si Mateo, ng kasalukuyan, na tinitingnan ang mga litrato ni Carla Santos sa social media. Inakalang may gusto si Mateo kay Carla, nagtanong si Liza, "Siya ba ang tipo mo?" Naghinala si Mateo, "Nagseselos ka ba?" "Anong selos?" tanggi ni Liza. "Naiisip ko ang plano para iligtas si Isabel. Kung magagawa nating mahumaling sa iyo si Carla Santos, hindi na niya guguluhin si Benjo. Sa ganoong paraan, hindi masisira ang pagsasama ni na Isabel." Ngunit umiling si Mateo, hindi gagana ang planong iyan. Siguradong hindi papayag ang Mateo Cruz ng 4 na buwan na nakalipas na makipag-date kay Carla Santos. Kinabukasan, sa timeline ni Liza, biglang pumayag si Mateo, 4 na buwan na nakalipas, na ma-interview ni Liza. Nang matanggap ang balita, lihim na inimbitahan ni Liza si Carla Santos na pumunta rin sa lugar ng interview pagkatapos ng ilang sandali. Hindi inaasahan, pagkakita pa lang kay Carla, ipinakita agad ni Mateo, 4 na buwan na nakalipas, ang pagkainis at ayaw makipag-usap. Dahil natatakot na masiraan ng loob si Carla, mabilis na nagsalita ng maganda si Liza tungkol kay Mateo, nagbanggit ng napakaraming magagandang katangian, na siya mismo ang nag-imbento. Sa huli, pumayag si Liza na maging tagapayo kay Carla sa panliligaw kay Mateo, sa kondisyon na mangangako si Carla na hindi na lalapit pa kay Benjo. Pagdating ng pagkikita nila ni Mateo, ng kasalukuyan, nagsimulang magtanong si Liza tungkol sa mga gusto nito para makapagbigay ng impormasyon kay Carla. Sumasagot si Mateo habang nagtatanong din pabalik tungkol sa mga gusto ni Liza. Nang mapunta sa tanong tungkol sa ideal type,
Inilarawan ni Mateo, gusto ko ng babaeng mahaba ang buhok, matangkad. Karaniwan ay medyo lutang o lampa, pero kapag nagtatrabaho ay seryoso at nakatuon. At hindi masyadong makapal ang makeup. Pagkatapos marinig, hindi sinasadyang napangiti si Liza. Ang ideal type niya ay tiyak na hindi si Carla Santos. Sa huli, nahihiyang humingi si Liza. Ibinigay ni Mateo kay Liza ang detalyadong schedule niya 4 na buwan na ang nakalipas, nakasalukuyan naman ni Liza, para may ayos niya na, aksidenteng, magkita sila ni Carla Santos. Ang resulta, saan man pumunta si Mateo, 4 na buwan na nakalipas, nakakasalubong niya si Carla. Sobrang kulit nito na dumiretso pa sa opisina niya para ayain siyang mag-lunch. Nang marinig na ay demanda siya ni Mateo ng harassment, sumigaw si Carla, mali ba ang magkagusto sa isang tao? Ang pagkagusto mo ay nakakaabala sa akin, kaya harassment iyon, malamig na sagot ni Mateo. Bago pa alisin, hindi nakalimutan ni Carla na, paalalahanan, Attorney Cruz, huwag niyo sanang sisihin si Liza Bonifacio. Nang marinig ang balita, agad na pinuntahan ni Carla si Liza para maningil, sinabing hindi siya pinapansin ni Mateo. Mabilis na pinakalma ni Liza si Carla, nangakong mag-aayos ng pribadong dinner para sa kanila ni Mateo kinabukasan ng gabi. Pag-uwi sa bahay, nakiusap si Liza kay Mateo, ng kasalukuyan, na magpanggap bilang bersyon niya ng 4 na buwan na nakalipas para makipag-dinner kay Carla. Ngunit agad na tumanggi si Mateo. Pinag-aralan ko ng mabuti ang social media profile niya, sabi niya. Puro pagpapakita ng mamahaling gamit, pero sa kakayahang pinansyal ni Carla, imposible siyang makabili noon. Naghihinala akong nanloloko siya ng pera sa mga dati niyang boyfriend. Pilit pa ring ipinagtanggol ni Liza, kapag nagmamahalan, normal lang naman na gastusan ang isa't isa. Tsaka, kung nanloloko man siya talaga, kailangan pa rin ng kliyente para aidmanda mo siya. Sa ngayon, sundin na muna natin ang plano ko. Kinagabihan, dinala ni Liza si Carla sa apartment. Nang makita si Mateo doon, masayang nagpasalamat si Carla kay Liza dahil sa pagtupad sa pangako. Tahimik na sinisi ni Liza si Mateo kung bakit sobra naman sa kailangan ang paghahanda ng romantikong hapunan. Habang pinapanood siyang magalang at maginoo sa harap ni Carla, nakaramdam si Liza ng hindi maipaliwanag na selos. Tila hindi man lang napapansin ni Mateo ang presensya niya, nakatuon lamang ang atensyon sa ibang babae. Dagdag pa rito, sinabi pa ni Mateo, kung busy ka, Liza, mauna ka na. Naiinis na pumasok si Liza sa kwarto, kumuha ng isang supot ng chicharon at kinain ito para maibsan ang inis. 2 minuto na lang bago matapos ang oras ng pagsasanib, lalabas sana si Liza para paalalahanan si Mateo. Ngunit naihatid na pala niya si Carla kanina pa. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mateo. Hindi namang gugulo si Carla kay Benjo. Na-curious si Liza at tatanungin sana kung ano ang sinabi niya kay Carla, ngunit hindi na niya narinig ang sagot dahil naglaho na siya. Kinabukasan, pumunta si Carla sa opisina para magbigay ng regalo at pasasalamat kay Liza. Masaya niyang ipinagyabang, napakabuting tao ni Mateo. Sa susunod, isasama ka namin kapag kumain kami sa labas. Habang pauwi, mag-isang dumaan si Liza sa isang bar sa tabi ng kalsada para uminom at maglabas ng sama ng loob. Naiisip niya ang eksenang masayang nagde-date sina Mateo at Carla. Tapos ay sinisi niya si Mateo sa panloloko. Malinaw naman daw na sinabi nitong hindi niya gusto si Carla. Sakto namang lumitaw si Mateo. 4 na buwan na nakalipas. Galit na handang makipagtuos kay Liza dahil sa pagbubunyag ng schedule niya kay Carla. Habang tinitingnan ang galit niyang itsura, naisip ni Liza, kawawa naman, hindi niya alam na malapit na siyang magkaroon ng bagong girlfriend. Pag-uwi sa bahay, nakita niya si Mateo, ng kasalukuyan. Malungkot na nagkwento si Liza, ayokong makipag-date ka kay Carla. Ang plano ko ay akitin mo lang siya, hindi ko sinabing mahalin mo siya ng totoo. Natawa si Mateo, sinong nagsabing nagde-date kami?
Sa kanya ikinwento ang buong katotohanan noong gabing iyon. Nilatag niya ang lahat kay Carla. Ipinakita ang ebidensya ng mga history ng bank transfer mula sa napakaraming dating boyfriend na naimbestigahan niya. Itinuro pa niya ang mga nag-o-overlap na petsa ng pakikipag-date nito sa mga lalaking iyon. Dahil sa takot na mabuking ang panloloko sa pag-ibig, napilitang mangako si Carla na hindi na niya guguluhin sina Benjo at Isabel, kapalit ng pananahimik ni Mateo sa sikreto nito. Nang marinig iyon, biglang natauhan si Liza. Kinuha niya ang kahon ng cake na binili ni Carla para sa kanya. Nagkataon naman, may dala ring eksaktong kaparehong kahon ng cake si Mateo, sinabing libre ito mula sa supermarket. Pinaalalahanan niya si Liza na huwag munang masyadong matuwa, kung si Benjo ay likas na babaero, kahit wala si Carla na ito, magkakaroon pa rin ng libo-libong ibang Carla. Kinabukasan, dinalhan ni Liza si Isabel ng isang tumpok ng libro tungkol sa mga sikreto para mapanatiling masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Nang marinig kay Benjo na dadalo ito sa isang malaking charity event, naalala ni Liza na minsan nang nagtsismisan ang mga kasamahan niya sa opisina na iyon daw ang lugar kung saan nagpapagandahan ang mga hot girls at modelo para makahanap ng sugar daddy. Dahil natatakot na matukso na naman si Benjo, mabilis siyang nagpresentang sumama bilang bodyguard ng mapapangasawa ng matalik niyang kaibigan. Gaya ng inaasahan, maraming magagandang babae ang sumubok lumapit kay Benjo. Ngunit mabilis na, pinatay ni Liza ang lahat ng intensyon sa ngalan ni Isabel. Binalaan niya si Benjo, kapag nang ahas kang makipag-usap sa kahit sinong babae dito, kukunan kita ng litrato at ipapadala ko agad kay Isabel. Pag-uwi sa bahay, nagulat si Liza nang mabasa ang headline ng balita, mapapangasawa ng aktres na si Isabel Diaz, hayagang nakikipaglandian sa bagong babae sa charity event. At ang masakit pa, ang bagong babae sa litrato ay walang iba kundi si Liza. Sakto sa pagsasanib ng espasyo, nagreklamo si Liza kay Mateo, napagbintangan akong kabit. Gusto ko lang namang pigilan yung ibang babae na landiin si Benjo. Napabuntong hininga si Mateo, Liza, maaari mong baguhin ang resulta ng isang araw, pero hindi mo mababago ang likas na pagiging babaero ng isang lalaki, kung talagang ganoon siya. Hindi ganoon si Benjo, mariing iginiit ni Liza, na may bahid ng pagkainis sa boses. Nang makitang malapit na itong magalit, mabilis na humingi ng paumanhin si Mateo. Ngunit umiling si Liza, hindi kita sinisisi. Kaya lang, mula nang malaman kong may masamang mangyayari kay Isabel, mas madali na akong mainis. Dahil alam ni Mateo na malaki ang pressure na dinadala ni Liza, nagmungkahi siya, sa Hawaii Backstreet, may gym na may magandang silid pampatanggal stress, Devil War. Kapag may libreng oras ka, subukan mong pumunta doon. Gusto kong maglabas ng stress ngayon din, deklara ni Liza. Dahil doon, wala nang nagawa si Mateo kundi hawakan ang unan bilang punching bag, para suntukin ni Liza nang walang tigil sa loob ng 20 minuto. Hindi pa tapos ang galit, pinahawak pa niya si Mateo ng totoong punching bag para makapag-practice siya ng martial arts sa natitirang kalahating oras. Hating gabi ng araw na iyon, napanaginipan ni Liza na nagtapat sa kanya si Mateo. Kinabukasan, habang kausap ang kasamahang si Mina, naikwento ni Liza na madalas niyang mapanaginipan ang isang taong sobrang kinaiinisan niya. Napangiti si Mina, baka ginagamit mo lang ang galit para itago ang totoong nararamdaman mo. Nang marinig iyon, nagsimulang tanungin ni Liza ang sarili. Ang mga nararamdaman niya para kay Mateo, may pagtataka, may pagkainis, may tampo, ngunit may mga pagkakataon ding bumibilis ang tibok ng puso, may pag-aalala. Sa huli, namula ang mukha ni Liza nang aminin sa sarili, may gusto na siya kay Mateo Cruz. Inanyayahan ng mag-asawang Benjo at Isabel si Liza sa bahay nila para maghapunan, ang layunin ay para kumuha ng litrato at i-post para itama ang tsismis tungkol sa kabit. Nagkataon naman, dumating din si Mateo, 4 na buwan na nakalipas, para bisitahin ang matalik na kaibigang si Isabel sakto sa oras na iyon.
Nang makitang tila komplikado ang sitwasyon, mabilis na nagdahilan si Liza na may gagawin at akmang aalis na. Hinabol siya ni Mateo, 4 na buwan na nakalipas, sa labas, kinwestiyon, bakit mo blin up ang numero ko sa telepono? Humingi siya ng paliwanag kay Liza, kung hindi ay demanda niya ito sa paglalabas ng personal na impormasyon. Nataranta si Liza at nagpaliwanag na nanghula lang siya at nagkataong tumama, hindi niya sinasadya. Sakto namang nakatanggap ng tawag si Mateo, 4 na buwan na nakalipas, mula sa kanyang tauhan. Sinabihan niya sila na dalhin ang kliyente sa silid pampatanggal stress sa Huayback Street para hintayin siya. Nang marinig ang pamilyar na lugar, at makitang ang pag-aalala ni Mateo ay hindi lamang para sa kanya, galit na umalis si Liza. Pagsapit ng gabi, sa oras ng pagsasanib, nagtatampo si Liza kaya hindi niya kinakausap si Mateo, ng kasalukuyan. Kahit tinanong siya nito kung bakit, at kahit pinalayas siya sa kwarto, espasyo ni Mateo, nanatili siyang tahimik at hindi nagpaliwanag. Lubos na nalilito si Mateo kung ano ang nagawa niyang mali. Kinabukasan, tumawag si Anton para ibalitang si Benjo ay papunta sa airport, tila nagbabalak tumakas. Hinabol niya si Mateo para pigilan si Benjo. Naabutan niya si Benjo sa airport, sumugod si Anton para sisihin ito, sinaktan mo na si Isabel, tapos tatakas ka pa. Bibisitahin ko ang lola ko sa probinsya, paliwanag ni Benjo. Ipinakita ang text mula sa nursing home na nagsasabing may sakit ang lola niya. Tsaka, nagkaayos na kami ni Isabel, walang dahilan para saktan ko siya. Hindi pa rin naniwala si Anton, siguradong nambabae ka, natakot kang mabuking kaya pinatay mo siya para manahimik. Mapait na natawa si Benjo, alam ni Isabel na hindi ako nambababae. Isa pa, ang huling nakakita kay Isabel ay ang kuya niya. Sumagot si Anton, sinabing kalahating oras matapos siyang umalis sa bahay ni Isabel, nag-text pa ito sa kanya, at kinumpirma na iyon ng pulis. Binalikan siya ng tanong ni Benjo, kung gayon, sino ang nagbigay ng address ng private condo ko kay Carla Santos? Sino ang naglasing sa akin tapos kinunan ako ng litrato sa kama at ikinalat sa internet? Nang makitang mauuwi sa wala ang pagtatalo, mabilis na namagitan si Mateo sa dalawa. Sa timeline na 4 na buwan ang nakalipas, nagkataong nakita ni Liza si Carla Santos na nakikipagkita kay Anton Diaz. Lihim siyang sumunod at nakuhanan sila ng litrato habang nag-uusap. Pag-uwi sa bahay, nagulat si Liza nang makitang si Mateo, 4 na buwan na nakalipas, ay naghihintay sa labas ng pinto ng bahay niya. Akmang tatakas siya ngunit natuklasan na siya nito. Sa kasalukuyan, si Mateo, na nasa bahay, ay biglang nakita ang luma niyang kotse na nakaparada sa baba ng kondominium. Nagtaka siya dahil naalala niyang naibenta na niya iyon, ilang buwan na ang nakalipas. Nakutuban niyang may kakaiba, kaya, nagmadali si Mateo na lumabas sa balkonahe sa likod ng bahay. Natigilan siyang makita ang sari-sari store sa kanto na hindi pa tapos itayo. Sa puntong ito, napagtanto ni Mateo, na kapag time travel siya pabalik sa nakaraan, sa eksaktong panahon 4 na buwan na ang nakalipas. Nagmamadaling tumakbo pabalik sa loob ng bahay, nabasa ni Mateo ang note na iniwan ni Liza sa mesa, mula kagabi, mag-ingat ka. Lihim na nakipagkita si Carla Santos kay Anton Diaz. Nang makitang si Liza ay kakapost lang ng check-in na nag-i-interview sa isang kalapit na gusali, agad siyang tumakbo doon para hanapin ito. Inakalang siya ang Mateo ng kasalukuyan, ibig sabihin, 4 na buwan sa hinaharap, mabilis na sinabi ni Liza, hindi ikaw ang kasama ko sa kwarto. Huwag mo akong sundan. Pagtingin sa relo, may kumpiyansang ngumiti si Mateo. Alam niyang siguradong pupuntahan siya ni Liza ngayong gabi, ang bersyon niya 4 na buwan sa hinaharap. Gaya ng inaasahan, nang gabing iyon, hinintay ni Liza ang pagsasanib ng espasyo, sa kanya tinanong si Mateo, na bumalik na sa kasalukuyan, tungkol sa pag-time travel niya pabalik sa nakaraan. Bago magpaliwanag,
Inabutan ni Mateo si Liza ng isang kahon ng instant noodles na may lasang lapas batchoy, ang paborito niyang pagkain. Pampatawad, kahit hindi ko pa rin alam kung bakit ka galit sa akin, sabi niya. Pagkatapos, dinala ni Mateo si Liza sa balkonahe sa likod. Tingnan mo, ito ang nakaraan. Pero kung lalabas ka sa harap na pinto, mapupunta ka sa hinaharap ko, 4 na buwan mula ngayon. Namangha si Liza. Maaari silang magkasamang umiral at gumawa ng maraming bagay sa parehong panahon. Nang malaman niyang makakabalik siya sa nakaraan, ang unang bagay na gustong gawin ni Mateo ay puntahan si Isabel. Nang makitang ang matalik na kaibigan ay malakas pa rin at nakangiti, hindi napigilan ni Mateo ang emosyon, niyakap niya ito ng mahigpit. Nagulat sina Isabel at Benjo. Mabilis na nagpaliwanag si Liza. Pumunta ako para magpasalamat sa inyo dahil nireeto niyo ako kay Mateo. Nang makitang malapit nang matapos ang oras ng pagsasanib, mabilis na hinayla ni Liza si Mateo. Pasensya na kung bigla kong inamin ang relasyon natin kanina, sabi niya. Naintindihan ni Mateo ang sitwasyon kaya hindi niya ito sinisi. Nang makitang bahagyang lumayo si Mateo para magbigay ng distansya, nanukso si Liza, bakit? Natatakot kang damaykit ako sayo. Saka siyang umiti, salamat sa pag-aalala mo sa akin. Kung hindi, baka mahirapan akong magka-boyfriend. Ang sinabi ni Liza ay biglang nagpatigil kay Mateo pagbalik niya sa kasalukuyang panahon. Tinanong niya ang sarili, bakit ba ako nababahala kung may boyfriend si Liza o wala? Kinabukasan, nagsanib ang panahon sakto namang parehong binubuksan ni na Liza at Mateo ang ref. Naging awkward na naman ang paligid. Mabilis na nagluto si Liza ng batchoy, habang si Mateo naman, sa unang pagkakataon, ay pinayagan si Liza na kumain nito sa mesa sa sala. Ikinwento ni Liza na sinusubaybayan niya ang kaso ng patent ng tech company na Lamyu. Tinanong niya si Mateo kung sino ang nanalo at natalo sa kasong iyon. Kumunat ang noo ni Mateo. Nagbago na naman ang nakaraan. Malinaw niyang naalala na ang kaso ng patent dati ay hindi tungkol sa Lamyu Company. Pagkatapos tingnan ang mga dokumento ng ebidensya ni Liza, natakot si Mateo na ang bersyon niya 4 na buwan na ang nakalipas ay naniwala sa maling testigo. Agad niyang sinabi kay Liza, kailangan mong tawagan ang Mateo ng 4 na buwan na nakalipas para makipagkita sa akin agad. Kinabukasan, pinuntahan ni Liza si Mateo. 4 na buwan na nakalipas, binalaan na nagsisinungaling ang testigo nito. Pagkatapos, inimbitahan niya ito sa bahay niya ng gabi, nangakong ipapaliwanag kung bakit niya alam ang mga impormasyong iyon. Gaya ng napag-usapan, pumunta si Mateo, 4 na buwan na nakalipas, sa bahay ni Liza. Ibinunyag niya na ipapakita niya rito ang sarili nito mula 4 na buwan sa hinaharap. Nang makitang hindi gaanong nagulat si Mateo, nagtaka si Liza. Ipinaliwanag nito ng makatwiran ang tungkol sa teorya ng relativity at ang posibilidad ng pagsasanib ng panahon kung may anumang kaguluhan. Si Mateo, 4 na buwan na nakalipas, ay gustong-gustong bumalik sa sandaling makatagpo ang taong galing sa hinaharap. Subalit, pamatak ang 6 minuto pasado 10:00 ng gabi, ngunit walang nangyari. Hindi lumitaw si Mateo, ng kasalukuyan. Habang pinapanood si Liza na paikot-ikot sa bahay at naghahanap ng walang pag-asa, kinwestiyon siya ni Mateo, 4 na buwan na nakalipas, niloko mo ba ako para pumunta dito para makakuha ng balita tungkol sa kaso ng Lamyu, o dahil may gusto ka sa akin? Hindi alam ni Liza kung paano magpapaliwanag, kaya mahina na lang siyang humingi ng paumanhin. Pagkatapos pag-aralan ng mas mabuti ang mga kondisyon ng pagsasanib ng panahon, natuklasan ni na Liza at Mateo, ng kasalukuyan, sa magkaibang dulo ng panahon, ang isang malupit na patakaran, sa iisang pisikal na espasyo, hindi maaaring umiral ng sabay ang dalawang bersyon ng iisang tao. Napagtanto nila na ang pag-time travel ni Mateo, ng kasalukuyan, pabalik sa nakaraan ay sumire sa patakaran ng pagsasanib, at maaaring hindi na sila magkita pang muli. Sa opisina ng balita ngayon, nakatulala si Liza,
nagsisisi dahil hindi man lang niya nasabi ang nararamdaman kay Mateo. Kasabay nito, sa opisina ng Cruz at Associates, palihim ding tinitingnan ni Mateo ang mga litratong palihim niyang kinunan kay Liza sa kanyang telepono. Nahuli siya ni Paulo, nanunukso, may gusto ka na sa kanya, no? Nanghihinayang dahil hindi na kayo magkikita ulit, tama. Napabuntong hininga si Mateo, inamin na hindi niya nasabi ang nararamdaman kay Liza. Tinapak ni Paulo ang balikat ng kaibigan, kung gayon, samantalahin mo ang pagkakataon. Hanapin mo ang Liza Bonifacio ng kasalukuyan. Nakaraan man o hinaharap, siya pa rin naman yun. Dahil sa payo ng kaibigan, naglakas loob si Mateo na pumunta sa harap ng gusali ng balita ngayon. Ngunit nagkataong narinig niya ang mga kasamahan ni Liza na nagchichismisan, sinasabing tila nagde-date na sila ni Miguel Reyes. Parang piniga ang puso ni Mateo. Gayunpaman, kinakabahan pa rin siyang naghintay hanggang 6 minuto pasado 10:00 ng gabi. Nang makitang lumitaw ang mga sitsirya ni Liza sa mesa gaya ng dati, tuwang-tuwa siyang tumakbo paikat ng bahay para hanapin ito. Naalala niya ang sikreto na maaaring makabalik sa nakaraan mula sa balkonahe sa likod, kaya nagmadali siyang bumaba doon. Sakto namang nakita niya si Liza na tumatakbo rin mula sa kabilang dulo papunta sa kanya. Mateo, tawag ni Liza, hinihingal. Ikaw, may gusto ka ba sa akin? Sa halip na sumagot, lumapit si Mateo, hinayla siya palapit at hinalikan sa labi. Hindi inaasahan, pagkatapos ng halik, ginamitan siya ni Liza ng martial arts move at napagulong sa lupa. Kailangan mong linawin muna ang relasyon natin, deklara niya. Pumunta sila sa isang pamilyar na maliit na kainan ng noodles. Nahihiya silang inubos ang kanilang pagkain ng walang imikan. Ikinwento ni Mateo ang nangyari kaninang umaga sa opisina at ang narinig niyang chismis tungkol sa kanila ni Miguel. Nanlaki ang mata ni Liza, wala namang ganoon. Tinitingnan ko lang siya bilang kuya. Sinuri ni Mateo ang sitwasyon, pero idolo mo si Miguel. Tapos matyaga ka pa niyang tinuturuan sa trabaho. Kung magtatapat siya, papayag ka ba? Nag-alinlangan si Liza. Kasi simula pa lang ng relasyon nila. Kahit hindi pa malinaw, ni Mateo, paano siya mai-inlove kay Miguel 4 na buwan mula ngayon. Samantala, sa opisina, 4 na buwan sa hinaharap ibig sabihin, kasalukuyan, inatasan ni Miguel si Liza na interbyuhin ang listahan ng mga taong may utang sa isang kumpanyang nagpapautang na may mataas na interes. Hawak ang listahan, nagulat si Liza nang makita ang pangalan ni Anton Diaz, ang kapatid ni Isabel. Agad siyang pumunta kay Mateo. Sabay silang nag-imbestiga at natuklasan na si Anton ay may malaking utang dahil sa pagkatalo sa sugal sa ibang bansa. Nang utang siya ng may mataas na interes para mabayaran ang utang sa sugal. Para kumpirmahin, lihim na sinundan ni na Mateo at Liza si Anton. Nasaksihan nilang nakipagkita ito sa kinatawan ng kumpanyang naniningil ng utang. Pumayag na magbayad ng karagdagang malaking halaga para mabura ang pangalan niya sa listahan ng may utang, upang maitago ang sikretong ito. Nang gabing iyon, hinintay ni Mateo ang pagsasanib ng panahon, saka nagmadaling lumabas sa balkonahe sa likod para hanapin si Liza. Nang makita niya itong nakatayo sa kabilang pampang ng ilog Pasig, malapit sa kanilang lugar, kumaway si Mateo at malakas na tumawag, Liza. Liza, ngunit bigla siyang naglaho. Ang dahilan ay ang Mateo ng nakaraang panahon, ibig sabihin, 4 na buwan na nakalipas, ay papalapit sa lugar na iyon. Ang biglaang paglitaw nito ay ikinagulat ni Liza, at iyon ang naging dahilan para mapansin ni Anton Diaz ang presensya niya. Mabilis na nagdahilan si Mateo, 4 na buwan na nakalipas, na kumain lang sila ni Liza sa malapit, saka inamin na aksidenteng narinig niya ang tungkol sa utang ni Anton. Nagpaliwanag si Anton na dahil kailangan niyang dumalo sa maraming kasiyahan para sa mga sponsor, hindi siya makatanggi, kaya lumaki ang utang niya sa sugal. Sa huli, inamin ni Anton na may utang siyang 200,000 Philippine peso, sa isang kasino sa ibang bansa, ngunit nakiusap kay Mateo na huwag sabihin ito kay Isabel.
Kinabukasan, tinawagan ni Mateo, 4 na buwan na nakalipas, si Anton para pumunta sa opisina. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon na 200,000 Philippine pesos kay Anton para ibayad sa utang sa sugal. Para masigurong hindi na mauulit ni Anton, pinapirma niya ito ng kasulatan ng pagkakautang. Nangako si Anton na mabilis siyang lalayo sa mga nagpapautang na may mataas na interes para hindi maapektuhan si Isabel. Sa panahon 4 na buwan sa hinaharap, kasalukuyan, muling ipinatawag ng pulis si Anton sa istasyon para makipag-imbestigahan. Hinintay ni Mateo na makalabas si Anton, saka tinanong kung ano ang nangyari sa pagitan nilang magkapatid noong gabing naganap ang insidente kay Isabel. Mariing iginiit ni Anton na nag-aalala lang siyang saktan ni Benjo si Isabel kaya pinuntahan niya ito para sana isama. Ngunit nais ni Isabel na manatili kay Benjo kaya umalis na lang siya. Nang marinig ito, kinwestiyon ni Mateo kung bakit kakilala ni Anton si Carla Santos. Inamin ni Anton na minsan niyang pinuntahan ito para tanungin tungkol sa pambababae ni Benjo. Sa wakas, nagkita na muli si Liza at ang boyfriend niyang si Mateo ng kasalukuyan. Ibinalita niya na naayos na niya ng maayos ang tungkol sa pagsusugal ni Anton sa nakaraan. Dahil maikli lamang ang oras nilang magkasama, sabik na gustong dalhin ni Mateo si Liza sa isang bagong bukas na kainan sa malapit. Ngunit prangkang tumanggi si Liza, hindi mo pa nga nililinaw ang relasyon natin. Nang makitang paikot-ikot lang si Mateo at ayaw aminin ng malinaw ang nararamdaman, galit na bumalik si Liza sa kanyang kwarto, espasyo niya. Kinabukasan, muling pinuntahan ni Mateo, 4 na buwan na nakalipas, si Liza. Para tuluyang mawala na ito sa buhay niya, naglakas loob si Liza at prangkang sinabi, may gusto ako kay Mateo Cruz. Iyan ang sagot sa lahat ng tanong mo. Sa kasalukuyang panahon, pinakiusapan ni Mateo si Paulo na halungkatin ang basurahan ni Anton Diaz. Natagpuan nila ang isang membership card ng Serenity Spa, isang mamahaling spa. Agad na nagpunta doon si Mateo, dahil bahagya niyang naalala na nakita na niya ang card na ito sa social media profile ni Carla Santos. Akmang papasok para kumpirmahin nang harangin siya ng receptionist, sinabing ang spa ay para lamang sa mga babae. Pag-uwi sa bahay, nag-iwan ng mensahe si Mateo para kay Liza. Sinabihang mag-ayos ito ng maganda at pumunta sa Serenity Spa. Sa unang pagkakataon na makita ni Mateo si Liza na naka-makeup ng husto at nakabihis ng elegante, natulala lamang siya. Nahiya si Liza, inakalang magtatapat na si Mateo sa romantikong paraan. Hindi niya inaasahan, pinakiusapan siya nitong pumasok sa spa para tingnan kung naroon si Carla Santos. Biglang lumitaw si Paulo mula kung saan, mausisang nagtanong, nag-propose na ba si Attorney Cruz? Nang ipagyabang ni Mateo na sinabi lang niyang, magiging responsable siya kay Liza, napabuntong hininga na lang si Paulo. Pagpasok sa spa, palihim na hinanap ni Liza si Carla sa bawat sulok. Nagkataong nakita niya si Carla na nakaupo at nagre-relax, kaya mabilis siyang nagtago sa kalapit na aparador para makinig. Ngunit naamoy ni Carla ang murang pabango na nagmumula sa aparador. Sa alang-alang sitwasyon, biglang bumalik si Liza sa nakaraang panahon. Mabilis siyang nagpadala ng text message para ibalita ang sitwasyon kay Mateo, ng kasalukuyan, para ma-update ang alaala nito. Nang makumpirmang nasa loob ng spa si Carla, agad na sinabihan ni Mateo si Paulo na isagawa ang planong, paikutin ang ahas palabas ng lungga. Nagkunwaring nabangga ng bahagya ni Paulo ang likuran ng kotse ni Carla, saka tumawag para sabihing bumaba ito para ayusin ang problema. Sa wakas, naharang din ni Mateo si Carla. Ipinakilala niya ang sarili bilang abogado ni Anton Diaz at kailangan niyang malaman ang eksaktong relasyon nila ni Anton. Kinabukasan, tinawagan ni Mateo si Anton papunta sa opisina para buksan ang durian, harapin ang katotohanan. Nagkwento siya ng isang pabula tungkol sa isang kuya na buong pusong nag-alaga sa kapatid na babae para maging sikat na bituin, ngunit ginamit din ang kasakatang iyon para maging kilalang manager.
Nang nasa tuktok na ng karera, nalulong sa sugal ang kuya, nabaon sa utang. Ginawa niya ang lahat para itago ito, pinilit ang kapatid na kumita ng pera para pambayad utang. Hindi inaasahan, biglang nagpakasal ang kapatid at nais munang magpahinga sa showbiz, na pumutol sa pinagkukunan niya ng pera. Dahil wala nang mapuntahan, ginawa ng kuya ang lahat para sirain ang pagsasama ng kapatid, nakipagsabuatan pa sa dating girlfriend ng bayaw para pagbintangan ito. Nang matuklasan ang katotohanan, dahil sa pagtatakip sa kuya, nalubog sa matinding depresyon ang kapatid na babae. Hindi na makatiis, tumakas siya mula sa rehabilitation center, balak na aminin ang lahat sa asawa. Namutla si Anton, inamin na may pagkakahawig sa kanya ang kwento, ngunit iginiit na hinding-hindi niya sasaktan ang kapatid. Isa pa, malinaw na nakuhanan ng CCTV na umalis siya sa bahay ni Isabel ng 2:00 ng madaling araw, at pagsapit ng 2:30 ng madaling araw ay nag-text pa sa kanya si Isabel. Iyon ay isang matibay na alibay. Ibinalita ni Mateo na pumayag ng tumstigo si Carla Santos. Kung aamin si Anton, si Mateo pa rin ang magiging abogado niya. Nang gabing iyon, nakipagkita si Anton kay Carla Santos. Ibinunyag niya na si Isabel ay nag-iwan ng malaking halaga ng pera sa isang safe deposit box. Pumayag si Anton na hatiin ang pera kay Carla kapalit ng kanyang pananahimik. Habang papunta para kunin ang pera ayon sa tagubilin ni Anton, palihim na ipinadala ni Carla ang kanyang lokasyon kay Mateo. Pagdating niya sa lugar, si Anton ay anabangan at inaresto ng mga pulis. Sa istasyon ng pulis, inamin ni Anton na ang una niyang intensyon ay takutin lamang si Carla. Pinayuhan ng pulis si Anton na umamin na para sa mas magaan na parusa, kung hindi ay maaari siyang maharap sa pinakamataas na sentensya. Sa huli, ikinwento ni Anton ang buong katotohanan ng gabing iyon. Hindi sinasadyang nabasa ni Isabel ang mga mensahe ng transaksyon sa pagitan ni Anton at Carla. Pumayag siyang bayaran ang utang ng kuya, ngunit hindi siya makikipaghiwalay kay Benjo. Nang marinig na nais ng kapatid na bumalik sa asawa, galit na pinuntahan ni Anton si Isabel. Sinabi nito na balak sana niyang sabihin ang lahat kay Mateo, ngunit nagbago ang isip niya nang makita ang litratong ipinadala ni Anton, maaaring peking ebidensya ng pambababae ni Benjo. Alam ni Isabel na naghirap ang kuya niya para palakihin siya, kaya hindi niya kayang ilantad ang masamang ginawa nito. Nangako si Anton na magbabago, ngunit pinilit si Isabel na makipaghiwalay, dahil natatakot siyang hindi siya patatawarin ng pamilya Fernandez, pamilya ni Benjo, kapag nalaman nila ang pakikipagsabuatan niya kay Carla. Gayunpaman, nanatiling matatag si Isabel sa kagustuhang manatili sa asawa. Sa gitna ng pagtatalo at tulakan sa balkonahe, nahulog si Isabel mula sa taas. Labis na natakot si Anton kaya tumakas siya. Kinaumagahan, hindi inaasahang nakatanggap siya ng voice message mula kay Isabel, hindi siya agad namatay noon. Lihim na natuwa si Anton dahil buhay pa ang kapatid. Ngunit sakto namang tumawag si Benjo para ibalitang pumanaw na si Isabel. Pagkatapos tumawag sa kuya, sinubukan niyang gumapang papunta sa pool at nahulog doon. Labis na nasaktan si Anton, kinamuhian ang sarili dahil ang galit at kaduwagan niya ang hindi direktang pumatay sakay sa isa niyang kamag-anak. Sa oras ng pagsasanib, ikinwento ni Mateo ang buong katotohanan kay Liza. Mahigpit niyang ipinagbilin na huwag siyang magbubunyag ng anuman kay Isabel sa nakaraan. Lumalabas na ang mag-asawang Isabel at Benjo, ng 4 na buwan na nakalipas, ay nagdaraos ng isang maliit na dinner party para sa malalapit na kaibigan. Sa party, umiinom ng alak sina Liza at Mateo, 4 na buwan na nakalipas, habang pinapanood ang masayang magkaibigan. Masayang ibinalita ni Isabel na nagkaayos na ang kuya niya at si Benjo at nagpa siya itong magtrabaho sa kumpanya ng pamilya Fernandez. Nang marinig ang balitang ito, si Mateo, ng kasalukuyan, na nararanasan ang alaalang ito sa pamamagitan ni Liza, ay hindi mapigil ang mag-alala. Nagbago na naman ang nakaraan, at maaaring makaisip si Anton ng mas detalyadong plano.
Ilang minuto na lamang bago bumalik sa hinaharap na panahon, si Mateo, ng kasalukuyan, nagsasalita sa pamamagitan ng bibig ni Mateo 4 na buwan na nakalipas, ay nagpas siyang ipahayag ang nararamdaman kay Liza. Liza, gusto kita. Yung halik na iyon ay hindi dahil sa bugso ng damdamin, kundi totoong nararamdaman mula sa puso ko. Alam kong hindi ako magaling umintindi ng isip ng babae, pero susubukan kong matuto. Kaya, pwede bang maging girlfriend kita? 1 minuto na lang ang natitira. Hindi na makapaghintay si Liza, hinayla niya si Mateo palapit at siya ang unang humalik. Pumapayag ako. Magkita tayo bukas, boyfriend. Si Mateo, ng kasalukuyan, ay bumalik sa nakaraang panahon para siyasatin si Anton. Sinabi niyang alam niyang si Anton ay may utang na higit sa 800,000 PHP at hindi 200,000 Philippine pesos gaya ng sinabi nito. Pinayuhan ni Mateo si Anton na humingi ng tulong kay Isabel, kung hindi ay lalong dadami ang kanyang mga pagkakamali. Humingi si Anton kay Mateo ng dagdag na oras para makaisip kung paano sasabihin. Pumayag si Mateo na bigyan si Anton ng 1 araw para mag-isip. Nalaman niyang si Liza ay nagre-report sa kalapit na plaza, kaya tumakbo si Mateo para makipagkita sa kanya. Nang makita ang boyfriend, masayang niyakap siya ni Liza ng mahigpit. Nakita ito ni Miguel Reyes mula sa malayo, tahimik na tumalikod na may dismaya sa mga mata. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Liza habang sabay silang naglalakad pauwi nang biglang bumuhos ang ulan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Mateo patawid ng kalsada balak bumili ng payong para sa girlfriend. Nang makitang ilang minuto na lang ang natitira sa oras ng pagsasanib, kinakabahang tumakbo si Liza para hanapin si Mateo. Naghanap siya kung saan-saan ngunit hindi niya ito makita, tumawid siyang muli sa kabilang kalsada para magpatuloy sa paghahanap. Sa wakas, natagpuan din nila ang isa't isa sa gitna ng ulan. Takot na yamakap si Liza kay Mateo, natatakot siyang hindi na niya ito makita muli. Sinabi niyang nilinaw na niya kay Miguel na itinuturing lang niya itong kasamahan sa trabaho. Naniniwala akong nagbago na ang hinaharap, puno ng pag-asang sabi ni Liza. Malay mo bukas ng umaga, ang Liza ng 4 na buwan mula ngayon ay hahanapin ka. Kinaumagahan ng maaga, nakarinig si Mateo ng katok sa pinto. Kinakabahan niyang inisip na si Liza, ng kasalukuyan, na ang dumating para hanapin siya. Ngunit ang masakit na katotohanan ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya, ang may-ari pala ng apartment ang dumating para maningil ng atrasadong renta. Sa nakaraang panahon, tumawag si Miguel para batiin si Mateo sa pagiging magkasintahan nila ni Liza. Hindi pa man naiintindihan ni Mateo ang nangyayari nang dumating si Anton. Nang marinig nitong may utang siyang 800,000 Philippine pesos, labis na nagulat si Mateo. Pagkatapos, kumalma siya at tinanong kung ano ang sinabi niya, ang bersyon sa hinaharap, kay Anton. Nakiusap si Anton kay Mateo na huwag ipakita kay Isabel ang mga talaan niya sa pagsusugal. Ikinwento niya na ginamit niya ang 200,000 Philippine pesos ni Mateo para bumili ng stocks, na ngayon ay nagkakahalaga na ng 400,000 Philippine pesos, humihingi ng 2 pang buwan para ayusin ang natitirang halaga. Pagkaalis ni Anton, sinimulang pagtagpi-tagpiin ni Mateo ang lahat ng pangyayari. Ang tanging lohikal na sagot, may isa pang Mateo na umiiral mula sa mas malayong hinaharap. Nang magkita sila muli ng kanyang boyfriend, si Mateo ng kasalukuyan, sa oras ng pagsasanib, nagtaka si Liza kung bakit ang sarili niya mula 4 na buwan sa hinaharap ay hindi pa dumarating para hanapin siya. Ipinagtibay niyang maghihintay hanggang sa pumasok si Liza sa buhay niya sa kasalukuyan. Ikinwento ni Mateo na binisita niya si Anton sa kulungan. Ibinunyag nito na naibenta na niya ang lahat ng stocks para ipagpatuloy ang pagsusugal sa isang ilegal na kasino. Napagtanto ni Mateo, kung nai-report niya agad sa pulisya na salakayin ang kasino na iyon sa nakaraan, si Anton ay maaaresto at makukulong. Sa panahong iyon, hindi niya masasaktan si Isabel, at maaaring magbago ng lubusan ang lahat.
Isang kalahati pa ng oras ng pagsasanib ang natitira. Nais dalhin ni Mateo ang kanyang girlfriend para kumain ng noodles. Ngunit sakto namang bigla siyang nahilo. Nakita niya ang Mateo ng nakaraang panahon na nakatayo mismo sa labas ng pinto ng apartment, puno ng pagdududa ang mukha. Malinaw na nagsisimula ng maghinala si Mateo, ng nakaraan, tungkol sa pag-iral ng isang bersyon mula sa hinaharap. Bago maglaho dahil sa batas ng espasyo-panahon, mabilis na niyakap ni Mateo, ng kasalukuyan, nang mahigpit ang kanyang girlfriend, ayaw mahiwalay. Nang magkita sila muli ni Liza, nagtaka si Mateo, ng nakaraan, ang Mateo ng 4 na buwan sa hinaharap ay nakatira kasama mo. Nagkunwaring nanunukso si Liza, nagbibiro lang ako. Kung hindi ka naniniwala, sige umakyat ka at tingnan mo. Pagkatapos hanapin ni Mateo ang buong bahay at walang nakitang kakaiba, pinaalis siya ni Liza dahil hindi dapat magsama ang lalaki at babae nang sila lang. Nang makita si Liza sa opisina, sinabi ni Mateo, nang nakaraan, na alam na niya ang tungkol sa pagsasanib ng panahon. Kakasend lang sa kanya ni Isabel ng mga litrato ni Mateo, kung anong bersyon man, kasama si Liza sa party sa bahay nito. Naalala ni Mateo, nang nakaraan, na hindi siya kailanman pumunta sa party na iyon. Sakto namang nakatanggap ng tawag si Liza mula sa editor-in-chief, kaya nagmamadali siyang umakyat sa opisina. Pag-uwi sa bahay, sa oras ng pagsasanib, nagreklamo si Liza tungkol sa katangian ng kanyang boyfriend na magtanong hanggang sa dulo, tinutukoy si Mateo ng nakaraan. Nagpaliwanag si Mateo, ng kasalukuyan, iyon ay ako noong hindi pa kita mahal. Naniniwala siyang maaaring aminin ni Liza ang tungkol sa pagsasanib ng panahon, pati na ang kanilang relasyon kay Mateo, ng nakaraan. Na-curious si Liza kung ano ang magiging itsura niya pagkalipas ng 4 na buwan. Ginamit niya ang telepono ni Mateo para tawagan ang sarili niyang numero sa hinaharap. Ngunit pansamantalang hindi available ang subscriber. Dinala ni Mateo ang kanyang girlfriend sa opisina ng balita ngayon, sa kasalukuyan. Nagtanong siya sa receptionist at nakatanggap ng nakakagulat na sagot, walang reporter sa opisina na nagngangalang Liza Bonifacio. Nang marinig iyon, nagmadali si Mateo na umakyat para kausapin ang pinuno ng opisina, isang babaeng nagngangalang Deep NHU. Ikinwento nito, si Liza Bonifacio ay nagkaroon ng malubhang aksidente sa sasakyan 1 buwan na ang nakalipas. Hanggang ngayon ay hindi pa nahahanap ang nakabangga, habang si Liza naman ay nasa malubhang comatose state, walang malay sa ospital. Tumakbo pababa para makita ang girlfriend, na umiiral pa rin dahil sa sandali ng pagsasanib, mahigpit na niyakap ni Mateo si Liza, nangingilid ang luha. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang segundo, bigla siyang naglaho mula sa kanyang mga bisig. Ang sandali ng pagsasanib ay biglang natapos ng mas maaga kaysa dati. Nagmamadaling tumakbo si Mateo sa ospital para bisitahin si Liza, ng kasalukuyan. Nakita niya si Miguel Reyes doon. Sinisi ni Miguel ang sarili dahil siya ang nag-utos kay Liza na mag-interview sa gitna ng gabi, kaya ito na aksidente. Pagkatapos, tinanong niya si Mateo kung bakit mahigit 1 buwan na bago niya binisita ang girlfriend. Pagbalik sa nakaraang panahon, sa pamamagitan ng balkonahe sa likod, nakita ni Liza si Mateo, ng nakaraan, na naghihintay sa baba ng bahay. Dahil alam niyang hindi ito sesuko, napilitang ibunyag ni Liza ang buong katotohanan tungkol sa pagsasanib ng panahon at ang relasyon nila ng Mateo mula sa hinaharap. Ayon sa tagubilin ni Miguel, pinuntahan ni Mateo, ng kasalukuyan, ang kalsada kung saan naaksidente si Liza. Sinuri niya at napagtanto na ang araw na naaksidente si Liza ay siya ring araw na trinaydor siya ni Isabel sa korte, ang araw na nawala ang lahat sa kanya. Naalala niya, nang gabing iyon ay dumaan siya sa kalsadang iyon na puno ng hinanakit, nakakita siya ng ambulansya, at napulot niya ang isang keychain na hugis paper crane na nahulog sa kalsada. Labis na sinisi ni Mateo ang sarili, hindi niya alam noon na ang taong nasa loob ng ambulansya ay si Liza pala. Kinabukasan,
binisita ni Mateo si Anton sa kulungan. Naikwento niya na hindi pa rin nagigising si Liza. Sa sandaling iyon, biglang umamin si Anton, siya mismo ang nakabangga kay Liza ng gabing iyon. Ikinwento niya, ng gabing iyon pagkatapos mag-away sila ni Isabel dahil sa pakikipagsabuatan kay Carla, sakto namang tumawag si Benjo, inagaw ni Anton ang telepono ng kapatid para patayin ito. Habang nag-aagawan sila sa labas ng kalsada, may nabangga ang kotse niya. Ngunit nang bumaba siya para tingnan, walang nakitang tao si Anton, dahil tumilapon si Liza sa damuhan sa gilid ng kalsada. Kinabukasan nang mabasa niya ang balita, nalaman ni Anton na nakabangga siya ng tao. Nang malaman ni Isabel ang nangyari at pinilit siyang sumuko, humingi si Anton ng dagdag na oras para ayusin ang lahat. Ngunit bago ang gabi na pumanaw si Isabel, nalaman ni Anton na ang biktima ay si Liza Bonifacio pala. Pinayuhan ni Isabel ang kuya na sumuko, kung hindi ay siya ang magre-report sa pulis. Sinubukan ni Anton na pigilan si Isabel at hindi sinasadyang naitulak ito pabagsak sa swimming pool. Labis siyang nagsisisi dahil siya ang naging sanhi ng aksidente ni Liza at hindi direktang nakapatay sakay sa isa niyang kamag-anak. Sa nakaraang panahon, binigyan ni Mateo, ng nakaraan, si Liza ng bagong telepono. Naisip niyang maaari niyang gamitin ang teleponong ito para makipag-ugnayan sa Mateo ng hinaharap. Sa kabilang banda, si Mateo, ng kasalukuyan, ay nagpasya na palihim na baguhin ang malagim na wakas ni Liza, ngunit ayaw niyang ipaalam dito para hindi ito mag-alala. Nang makita ang girlfriend, sa oras ng pagsasanib, nagsinungaling si Mateo na sinabi raw ng pinuno ng opisina na nag-request si Liza ng hinaharap na ma-assign bilang foreign correspondent sa ibang bansa. Itinaas ni Mateo ang keychain na hugis paper crane at nagtanong, iyo ba ito? Tumango si Liza, sinabing matagal na niya itong binili at laging nakalagay sa lugar na iyon sa mesa. Ikinwento ni Mateo na napulot niya ang paper crane na ito noong gabing nabigo siya sa korte, at inilagay din niya ito sa tuyong sanga na ito. Isang nakatakdang pagkakataon. Hula ni Liza na ang keychain na hugis tagak, crane, ang siyang daluyan, ang susi na nagkokonekta sa dalawang timeline. Naalala niya na si Mateo ng nakaraan, 4 na buwan na nakalipas, ay pinakiusapan siyang ibigay dito ang bagong telepono para makipag-ugnayan. Subalit, nangamba si Liza na ang direktang koneksyong ito ay maaaring makagulo o masira pa nga ang marupok na pagsasanib ng panahon sa pagitan nila. Nang makatanggap si Mateo, ng kasalukuyan, ng mensahe mula sa sarili niya sa nakaraan sa pamamagitan ng teleponong iyon, malamig lamang siyang sumagot ng isang salita, busy. Pagkatapos noon, para pagbigyan ang girlfriend, dinala niya si Liza sa go-kart racing para manalo ng premyong malaking teddy bear. Kahit siya ang nanalo, ipinaubaya pa rin ni Liza ang teddy bear sa batang pumangalawa dahil kaarawan nito. Dahil alam niyang gusto ng girlfriend ang teddy bear na iyon, tumakbo si Mateo papasok para bumili ng eksaktong kapareho mula sa may-ari. Labis na naantig si Liza, kusa siyang nagbigay ng matamis na halik sa boyfriend. Ngunit nakakalungkot, natapos na naman ang oras ng pagsasanib sa eksaktong romantikong sandaling iyon. Sa opisina ng balita ngayon, mausisang tinanong ni Liza si Mrs. Deep NHU tungkol sa pag-apply bilang foreign correspondent, ayon sa kasinungalingan ni Mateo. Nagulat si Mrs. Deep NHU, sinabing sa loob ng susunod na 2 taon, walang plano ang opisina na magpadala ng reporter bilang foreign correspondent, nakatuon lamang sila sa mga lokal na gawain. Nabuking ang kasinungalingan ni Mateo. Para makabawi at para na rin mapagbigyan ang girlfriend, pinaghirapan ni Mateo na matutong magluto ng lapas batchoy para kay Liza. Habang pinagmamasdan ang masaya ngunit may bahid ng lungkot ng ngiti nito, biglang kumirat ang puso ni Mateo. Sakto namang tumawag si Mateo ng nakaraan sa pamamagitan ng espesyal na teleponong iyon, kinukwestiyon ang lahat. Napilitang ikwento ni Mateo, ng kasalukuyan, ang lahat sa nakaraang bersyon ng sarili niya. Sa huli, nakiusap siya kay Mateo, ng nakaraan, na tulungan siyang pigilan si Anton Diaz sa lahat ng paraan,
para mailigtas sina Isabel at Liza. Dahil hindi niya kakayanin na mawala ang matalik niyang kaibigan at ang babaeng pinakamamahal niya. Habang kausap ni Mateo ang telepono, bumaba si Liza sa baba ng kondominium para magpahangin. Nagkataong nakita niya muli ang kapitbahay sa ibaba. Kinusat ng matanda ang mata, inakalang naghahalusinate siya. Sa kanya ikinwento na si Liza ay nagkaroon ng napakalubhang aksidente sa sasakyan. Sakto namang natapos ang oras ng pagsasanib, kailangang bumalik ni Liza sa nakaraan, hindi na nakapagtanong pa ng detalye. Nahulaan niyang marahil ay hindi siya nakaligtas sa orihinal na timeline, kaya lumipat si Mateo para tumira sa apartment niya. Pagtingin sa litrato ng yumaong ama, nangako si Liza sa sarili na pahahalagahan niya ang bawat natitirang sandali kasama si Mateo. Kinabukasan, nag-ayos si Liza ng napakaganda, masayang nakipagkita sa boyfriend, sa oras ng pagsasanib. Dahil 46 na minuto lamang sila magkasama bawat araw, nais niyang lumikha ng maraming magagandang alaala. Ipinagyabang niyang bumili siya ng maraming bagong damit, pinakiusapan si Mateo na kuhanan siya ng litrato. Kailangan mong tandaan ng mabuti ang itsurang ito, ha? Habilin niya. Alam niyang mahilig mag-ice skating ang girlfriend, kaya agad niya itong dinala sa ice skating rink. Mahigpit silang naghawak kamay, pinahahalagahan ang bawat maikling sandali ng kaligayahan. Nakipagkita si Mateo, nang nakaraan, kay Anton Diaz. Hiniling niya na ibigay sa kanya ni Anton ang pamamahala sa stock account, sa dahilan na ang perang ginamit pambili ng stocks ay galing sa kanya. Dahil hawak sa leeg, napilitang pumayag si Anton. Sa kabilang banda, si Liza kasama si Mateo, ng kasalukuyan, ay bumili ng lottery ticket. Ibinunyag niyang palihim niyang tiningnan ang mga nanalong numero sa computer ni Mateo sa hinaharap, isang medyo mapangahas na kilos. Kung mananalo, balak ni Liza na bayaran ang lahat ng utang ni Anton, tapos ay bibili ng maliit na bahay para kay Mateo. Nang makitang walang iniisip si Liza para sa sarili, nalaman ni Mateo na natuklasan na niya ang katotohanan tungkol sa kanyang aksidente. Nagkwento si Liza, nais niyang pahalagahan ang mga huling araw na makakasama niya ito. Ngunit pinakalma ni Mateo ang girlfriend, iginiit na nakakoma lamang ito, hindi pa nawawala ng pag-asa. Ikinwento niya na si Anton Diaz ang siyang nakabangga sa kanya. Nagtaka si Liza kung bakit napakahirap paniwalaan ang mga nagkataon. Naniniwala si Mateo na ang pagsasanib ng panahon ay hindi aksidente, naniniwala siyang ito ay itinakda ng tadhana, para magkaroon sila ng pagkakataong baguhin ang wakas. Sakto namang nagliwanag ang kalangitan ng Maynila dahil sa makulay na fireworks display mula sa isang kalapit na pista. Pinagsan ni Mateo ang girlfriend sa likod, sabay nilang ninamnam ang sandaling iyon ng kaligayahan. Pagbalik sa kasalukuyang panahon, pinanood muli ni Mateo ang video ng fireworks kay Liza sa computer screen. Nangako siya, kahit sa anong panahon, kahit anong mangyari, bawat araw sa hinaharap, hahanap siya ng paraan para sabay silang manood ng fireworks. Kinabukasan, nanlumo si Liza na parang basang sisiw dahil hindi nanalo sa lottery. Nawalan siya ng pag-asa na iniisip na hindi niya mababago ang nakaraan. Pinayuhan ni Mateo ang girlfriend, pinaalalahanan na nabago nila ang tungkol kay Carla Santos, kaya maaari rin nilang magawa ito. Hiniling niyang huwag agad sumuko si Liza. Para mapasaya ang girlfriend, naghanda si Mateo ng strawberry cake na paborito ni Liza. Sa nakaraang panahon, ibinalita ni Benjo kay Liza na pipirma siya ng prenuptial agreement kay Isabel. Mabilis na pumunta si Liza para pigilan ito, ngunit hindi nakinig si Benjo. Nagdeklara si Mateo, nang nakaraan, na kung sakaling magkaroon ng relasyon sa labas si Benjo, aalis itong walang dala. Nang marinig ito, muling nakaramdam ng kawalan ng magawa si Liza, tila hindi talaga mababago ang nakaraan. Sinubukan nilang pigilan si Anton na pilitin si Benjo na pumirma sa kasunduan, ngunit si Benjo mismo ang kusang pumirma. Sa kasalukuyan, na-update na ang alaala ni Mateo.
Alam niyang nalulungkot ang girlfriend, kaya bumili siya ng maraming paylo, handheld fireworks, para mapasaya ito. Subalit, hindi inaasahang nakipaghiwalay si Liza. Ayaw niyang sayangin ni Mateo ang natitirang bahagi ng buhay nito sa paghihintay sa isang taong maaaring hindi na magising pa. Kinwestiyon ni Mateo, saan ka humuhugot ng karapatan para pagdesisyonan ang nararamdaman ko? Ipinagtibay niyang walang sino man ang makakapagpasuko sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Mateo si Liza, desididong hindi bibitaw. Kinabukasan, umalis si Liza sa apartment, sa sandali ng pagsasanib, nag-iwan lamang ng 2 salitang, "Polem," para kay Mateo. Alam niyang titira ito kina Benjo at Isabel, kaya pinuntahan ni Mateo si Liza doon. Sinisi niya ito kung bakit gano'n na lang kadaling isuko ang pag-ibig nila. Ipinaliwanag ni Liza na hindi niya kayang labanan ang tadhana at ayaw niyang masaktan si Mateo. Mahigpit na niyakap ni Mateo ang girlfriend, nakiusap na huwag siyang iwan. Ngunit nanatiling matigas si Liza na itinutulak siya palayo, nais niyang bumalik ito sa normal na takbo ng buhay nito. Nangangako akong hindi ako basta-basta sisuko sa sarili ko, sabi niya habang lumuluha. Kung mababago ang wakas, siguradong hahanapin kita. Gaya ng inaasahan, kahit anong pilit nila, may ilang mga pangyayari na tila nangyayari pa rin sa sarili nitong paraan. Hinanap pa rin ni Anton ng paraan para makipagtulungan kay Carla Santos para ipahamak si Benjo, ngunit sa pagkakataong ito ay natuklasan ni Mateo, nang nakaraan. Mabilis na nagdahilan si Carla na nagde-date sila ni Anton. Nagtaka si Anton kung bakit siya sinusundan ni Mateo, nang biglang lumitaw si Liza, kumapit sa braso ni Mateo, nang nakaraan, at sinabing, "Pasensya na pinaghintay kita, boyfriend." Lumalabas na, mula nang pumirma si Benjo sa kontrata sa kasal, naging mapagmatsyag na si Liza at madalas na sinusundan si Carla, kaya napapanahon siyang lumitaw para iligtas si Mateo. Ibinunyag pa ni Liza na palihim niyang kinunan ng litrato si Carla na nakakapit kay Anton, nagbantang ipapadala ito kay Isabel. Sa gayon, kahit napagbintangan ni Anton si Benjo na may kaugnayan kay Carla sa hinaharap, hindi maniniwala si Isabel. Pagdating sa bar, nagkwento si Liza kay Mateo, nang nakaraan, na nakipaghiwalay na siya sa kanyang boyfriend, tinutukoy ang Mateo sa hinaharap. Inamin niyang siya ay isang taong walang kinabukasan, kaya kailangan niyang ibalik si Mateo sa sarili nitong buhay. Si Mateo, nang nakaraan, taglay ang talino at pagiging alisto, ay naniniwalang ang bersyon niya 4 na buwan sa hinaharap ay tiyak na hindi basta-basta susuko. Nahulaan niyang maaaring ito ang sandali ng pagsasanib ng panahon, kahit wala sila sa apartment, kaya palihim niyang ipinadala ang kanyang lokasyon kay Mateo, nang hinaharap, sa pamamagitan ng espesyal na telepono. Paglabas ni Liza sa pinto ng bar, hindi inaasahang nakita niya si Mateo, ng kasalukuyan. Nakiusap siyang respetuhin ang desisyon niyang makipaghiwalay. Umatras si Mateo. Pumayag siyang hindi nalalapit pa kay Liza, ngunit humingi siya ng isang huling pagkakataon, isang huling pagsubok. Kung mababago ang tadhana, hindi natin kailangang maghiwalay, sabi niya. Pagkatapos, inihatid ni Mateo si Liza pauwi, ngunit sa pagkakataong ito, dumaan sila sa pangunahing pinto ang pintong patungo sa kasalukuyang panahon. Pumunta sila sa ospital kung saan si Liza, ng kasalukuyan, ay nakakoma. Nais makita ni Liza ang sarili, ngunit natatakot siyang makagulo sa panahon. Sinabi ni Mateo na mula nang lumapit siya, ang electrocardiogram ni Liza sa silid ng ospital ay nagpakita ng mga positibong pagbabago. Nang marinig iyon, naisip ni Liza na marahil ay dahil napakalapit niya sa kanyang sariling katawan. Biglang nagkaroon ng ideya si Mateo, paglapitin ng husto ang distansya sa pagitan ni Liza ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ay nalalayan niya si Liza papalapit sa kama. Tunay nga, lumakas ang tibok ng puso ni Liza, ng kasalukuyan, at ang mga vital signs niya ay nagpakita ng malinaw na pagbuti.
Ngunit sakto namang tila ang sobrang pagkalapit ng dalawang katawan ay nagdulot ng tuluyang pagbagsak ng pagsasanib ng panahon. Naglaho si Liza, ng nakaraan, at si Liza, ng kasalukuyan, ay hindi pa rin nagigising. Kinabukasan, si Liza, sa nakaraan, nawalan na ng koneksyon sa hinaharap, ay naghintay hanggang sa karaniwang oras ngunit hindi lumitaw si Mateo. Naghanap siya sa buong apartment, ngunit wala na siyang nakitang anumang gamit nito. Nahulaan niyang talagang lumipat na ito. Malungkot siyang tumakbo papunta sa ospital, kung saan naroon ang Liza sa hinaharap, na may maliit na pag-asang makikita niya itong muli. Nakita niya si Mateo doon. Ipinaliwanag niyang kagagaling lang niya sa malayong business trip, isa pang kasinungalingan.